Kagulat World, hindi pa tapos ang pasabog ni Alexandra Alex Ayala sa Washington. Matapos baliktarin ang laban kontra Olympic gold medalist at dating world number 4 Zheng Qinwen, 4-6, 6-4, 6-1. Isa na namang malaking pagsubok ang naghihintay. Ang defending DC Open champion na si Leylah Fernandez ng Canada. Ito ang rematch ng dalawang left-hander matapos manayag si Fernandez 6-1, 6-4 sa Stuttgart noong Abril. Pero ibang Alex na ang papasok sa round of 16. Kontra Zheng, lamang na sa isang set at break ang Chinese star bago gumanti si Ayala. Mula 3-4 sa second set, pinasag niya sa love ang serve ni Zheng at humarurot sa 7 sunod na games hanggang makuha ang 4-0 lead sa deciding set. Sa loob ng 2 oras at 26 minuto, kinaya ni Alex ang 4 aces ng kalaban, kumonvert ng 6 sa 8 break points, at nanayag sa total points, 95-81. Hindi rin basta-basta si Leylah. Tinalo niya si Magdalinette 6-1, 6-4 sa loob lamang ng 1 oras at 99 minuto. Serving performance. 71% first serves in at 74% ng first serve points ang napanalunan. At higit sa lahat, siya ang kampeon dito noong 2025. Kaya malinaw ang laban. Momentum at bagong kumpiyansa ni Ayala kontra court familiarity, mabilis na depensa at championship experience ni Fernandez. Nakaschedule ang rematch bilang unang laro sa Stadium Court, alas 11 ng gabi sa Pilipinas ngayong Hulyo 29. Hindi ito simpleng rematch. Pagkakataon itong ipakita ni Alex na ang Stuttgart loss ay hindi sukatan ng kung sino siya nga ngayon. Kung pagbabasehan lamang ang huling pagkikita, natural na paborito si Leylah Fernandez. Sa indoor clay ng Stuttgart noong Abril, mabilis niyang nakuha ang unang set, 6-1, bago tinapos ang laban, 6-4, sa loob ng 1 oras at 28 minuto. Hindi lamang scoreline ang problema noon para kay Ayala. Nakuha ni Fernandez ang 4 sa 8 breakpoint chances, habang isa lamang sa 3 ang nakumberte ng Pinay. Mas mabigat din ang diferensya sa second serve, 60 points ang napanalunan ni Leylah kumpara sa 38.5% ni Alex. Kapag maikli ang serve ni Ayala, mabilis pumasok sa baseline si Fernandez at agad kumukuha ng control sa rally. Dumating si Alex sa rematch na may napakalaking emotional at competitive boost. Kontra Zheng, hindi maganda ang simula. Nakuha ng Chinese star ang opening set at nag-break pa sa 4-3 ng second set. Sa puntong iyon, 2 games na lamang si Zheng mula sa panalo. Pero agad gumanti si Alex sa pamamagitan ng love break. Mula roon, 7 magkakasunod na games ang kanyang napanalunan. Tinapos ang second set, saka nagtayo ng 4-0 advantage sa third. Iyon ang pinakamalinaw na patunay na hindi siya basta umaasa sa crowd o sa pangalan ng kalaban. May kakayahan na siyang mag-adjust habang tumatakbo ang laban. Sa stats, kapansin-pansin ang pagiging clinical ni Ayala sa mahalagang puntos. Nakakuha siya ng 6 na breaks mula sa 8 pagkakataon, habang 4 lamang sa 11th ang nakumberte ni Zheng. Nanalo rin si Alex ng 64.6% ng points laban sa second serve ng kalaban. Kahit nakapalo si Zheng ng 14 aces, nabawi yun ni Ayala sa return pressure, movement at mas matibay na execution sa deciding set. Sa kabuuan, 95 points ang nakuha ni Alex laban sa 81 ni Zheng. Hindi aksidente ang 6-1 sa huling set. Bunga iyon ng unti-unting pag-control niya sa patterns ng rally. Samantala, si Fernandez ay dumating bilang defending champion at malinaw na komportable sa Washington. Noong 2025, nakuha niya rito ang kanyang unang WTA 500 title matapos talunin si Anna Kalinskaya, 6-1, 6-2 sa final. Sa taong iyon ay nagkampeon din siya sa Osaka, kaya umakyat sa 5 ang kanyang career WTA singles titles. Ang Washington run niya noong nakaraang taon ay hindi madaling dinaanan. Tinalo niya sina Jessica Pegula at Elena Rybakina at nakaligtas sa mahahabang laban bago naging dominante sa championship match. Sa opening round ngayong taon, ipinakita agad ni Leylah na buhay ang koneksyon niya sa tinalo niya si Linette 6-1, 6-4 at isang beses lamang nabasag ang serve. Umabot sa 71% ang first serve percentage niya at 74% ang first serve points won. Yan ang unang susi para kay Alex. Hindi niya maaring hayaang maging komportable si Fernandez sa unang strike. Kailangan niyang iparamdam agad na bawat service game ng Canadian ay may pressure. May karagdagang bigat ang laban dahil magkaiba ang direksyon ng kanilang 2026 season. Si Ayala ay nasa bagong career high ranking na world number 28,
may 30-18 record ngayong taon at galing sa sunod-sunod na breakthrough performances. Si Fernandez naman ay kasalukuyang world number 34 at dumating sa Washington matapos ang mahirap na unang bahagi ng season. Gayunman, delikadong isipin na mahina siya dahil lamang sa kanyang record. Ang defending champion ay may memorya ng tagumpay sa parehong court. Ngayon, paano mananalo si Alex Ayala sa rematch? Una, kailangang mas mataas ang first serve percentage kaysa sa ipinakita niya sa Stuttgart. Noong unang laban nila, 51.9% lamang ang first serves ni Alex. Kapag second serve ang madalas makita ni Fernandez, umaabante ang Canadian, maagang sinasalubong ang bola at pinapaikli ang oras para makapuwesto ang kalaban. Hindi kailangang puro ace ang hanapin ni Ayala. Mas mahalaga ang placement, wide serve sa ad-court, body serve para pigilan ang agresibong return, at paminsan-minsang serve down the tee para hindi mabasa ang pattern. Ikalawa, dapat gamitin ni Alex ang forehand angle pero huwag maging predictable. Dahil parehong left-handed, sanay si Fernandez sa bola papunta sa kanyang forehand wing. Ang mas epektibong sequence ay wide cross-court muna, saka biglang down the line o deep ball sa gitna upang alisin ang anggulo. Kapag naitulak si Leila sa likod ng baseline, pwedeng pumasok si Alex at tapusin sa open court. Ngunit kapag maikli ang bola ni Ayala, mabilis itong kukunin ng Canadian. Kaya depth bago power ang dapat maging Ikatlo, kailangang tanggapin ni Alex na maraming bola ang babalik. Isa sa pinakamalaking lakas ni Fernandez ang bilis, balance, at kakayahang gawing offense ang mahirap na defensive position. Hindi dapat mainip ang Pinay kapag hindi natatapos sa 2 o 3 palo ang rally. Ang laban kontra Zheng ay magandang rehearsal. Nanatili siyang kalmado kahit mas malakas ang serve ng kalaban at naghintay ng tamang pagkakataong umatake sa second serve. May pressure din kay Fernandez. Bilang defending champion, marami siyang ranking points na kailangang palitan at paulit-ulit niyang nakikita ang pangalan niya bilang reigning winner ng tournament. Inamin niyang may nerves at pressure sa ganitong sitwasyon, bagaman binago ng kanyang team ang framing. Hindi sila narito para lamang magtanggol, kundi para muling paghirapan ang mga puntos. Ibig sabihin, agresibo ang aasahan kay Leila mula sa unang. Posibleng subukan niyang ulitin ang Stuttgart start. Mabilis na return position, attack sa second serve, at maagang pagkuha ng lead bago makahanap ng rhythm si Alex. Dito papasok ang crowd factor. Ayon mismo sa tournament chairman na si Mark Ain, hindi bababa sa 80% ng ticket inquiries na natanggap ng kanilang team ay tungkol sa kung kailan maglalaro si Ayala. Sa unang round, kapansin-pansin ang pro-Ayala atmosphere at mga bandila ng Pilipinas sa stadium court. Sa social media, itinampok ng official WTA accounts ang grit and determination ng Pinay.